Hypocrisy to the fullest nila Digong, mga kababayan. Ang sabi po nila at ng kanyang mga allies ay duwag daw po ang Quadcom dahil kinansila nila ang hearing dahil sinabi daw ni Duterte na a-attend siya. Okay. Bakit ko nasabing hypocrisy to the fullest? Eh, ba nung pahayag niya po dun sa isang interview, nung matapos po ang Quadcom hearing, 10 ata yun, na? Nung matapos po ang 10th hearing ng Quadcom, nagsalita po si Digong. Ang sabi niya, bakit ako pupunta dyan? Eh, wala naman akong tiwala dyan. Sabi niya pa, pagsisipain ko pa sila. Diba? Ba't sila nagagalit? Pagsisipain ko pa sila. Ano pang sabi niya, mga kababayan? Eh, wala naman akong natanggap na notification na ako ay iniimbita nila. O, tapos ano pang sinabi, mga kababayan? Wala daw siyang pamasahe kaya hindi siya makapunta. Tapos, ngayon na naglabas po ng ng statement ang Quadcom na hindi po sila matutuloy bukas sapagkat ang sinasabi ni Congressman o Chairman Barbers ay ito po. Oh. So, yung pagdinig bukas, and when was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? Okay. For several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Okay. Number two, even if they have Okay, what is the benefit and what is the good about submitting the affidavit? Again, mga kababayan, itong mga ito ay meron silang betting. 'Di ba? Syempre when you submit an affidavit, pinag-aaralan din 'yan ng mga chairman ng mga co-chair nila kung ito ba ay totoo. Iko-cross-examine din nila yung tao. Hindi lang yung cross-examine na nakikita natin during the interpolation. At ang sinasabi ko dito, na kapag nabasa po nila ang affidavit ng mga biktima o ng mga resource person, ay nagkakaroon sila ng betting o bini-verify nila kung ito ba ay totoo. Kaya nga po, itong Quadcom ay hinahangaan ng nakararami sapagkat nagkakaroon sila ng tinatawag na due diligence. Bakit due diligence? Eh, itong mga to gumagawa ng paraan para talagang nagtatrabaho. Kumbaga, inaalam muna nila ang mga bagay-bagay bago po sila pumunta o bago po nila iharap yung kanilang mga resource person, mga kababayan. So scripted, hindi. Ang ibig sabihin nun, itong mga taong ito ay sinisigurado nila yung kanilang ginagawa ay tama. Sinisigurado nila, baka mamaya itong mga tao na to, resource person, pero meron palang tunay na agenda. So they need to bet kung ano yung nakalagay doon sa tinatawag natin na affidavit ng mga resource person. Now, kung wala po silang natanggap, kasi sabi dito, executed their affidavits, we will have to vet them, no? Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimony. Okay. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Yun. Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK. correct, mga kababayan, kasi ito, hindi ito katulad ng Senado, Aljen Romero, na anak ng Tipaklong, sila ay nagkaroon ng sariling investigasyon parallel to the Quadcom, pero wala po tayong nahita. Hindi cross-examination ang ginawa, kundi teleserye. Maalaala mo kaya? Tapos ano pa? Magpakailanman. Ganun ang kwento eh. Puro pagbibuild up ang ginawa nila kay Digong. So itong Quadcom, masasabi natin na para silang mga
investigador. Magaling pa nga mag-imbestiga kumpara sa PDEA eh. Diba? Biruin nyo mga kababayan, ilang buwan pa lang ito ang Quadcom. Eh mas marami pa silang nakuhang ebidensya kumpara doon po sa PDEA, sa makatuwid. Eh, very effective ang kanilang ginagawa kasi hindi lang sila basta-basta nagbigay ng affidavit o go na yan. 'Di ba? But before the hearing, binibetting muna nila, inaaral muna nila kung ito ba ay may katotohanan, baka mamaya masunog sila. At yan yung tinatawag ninyong script. Pero ang totoo, mga kababayan, unscripted yan. Hindi yan scripted na gaya po ng sinasabi nyo. Dahil lang sa kanila ay inaaral lang nilang mabuti para nang sa ganon makasiguro sila na ang lahat ng mga magsasubmit ng affidavit, ang mga resource person ay hindi po kumbaga pansariling interest yung kanilang sinasabi. Bagkus ito ay katotohanan at pawang katotohanan lang based on their personal knowledge. 'Di ba? Otherwise, lahat yan ay hindi po makakapagpatunay at hindi yan tatayo sa korte. Sasabi na naman ng iba, o bakit? Korte ba ang Quadcom? Opo, hindi. Di ba? Totoo, hindi. Pero, sila ay may malaking naitutulong. Actually, napapast-track nila yung ginagawang investigasyon ng ating kapulisan, ng DOJ. Di ba? Bakit? Ng COA. Kasi nga, dito pa lang na-extract na nila lahat. Nakukuha na nila lahat ng ebidensya. Kaya pagdating po ng investigasyon at ito ay na-recommend na nila. 'Di ba? Nakasuhan. O, kita nyo, ang DOJ nag-open na ulit ang case ni Wesley Barayuga. Napapadali. Kasi nandyan na lahat yung mga tinatawag nating mga dokumento to satisfy, to substantiate. Hindi na mahihirapan yung mga kapulisan natin, DOJ at kung sino pang mga agency sa pag-iimbestiga. Doon sa usapin ng drugs at syempre doon din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Exactly. And it will take a lot of time para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay. Sa madaling sabi mga kababayan, mahirap kasi magharap ng isang resource person na hindi ka nakakasiguro kung ito ba ay credible. Baka mamaya, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kasi kapag may nakalusot dyan at pinayagan nila, baka mamaya ibang anuhin yan. Kumbaga, mga kababayan, magkwento lang yan ng magkwento para ilihis ang kwento. Diba? Ilihis ang tunay na pangyayari. So, kailangan nilang i-verify, is this person credible to say something? Is this person has saying a truth? Or is she really saying a truth? O baka naman ito gawa-gawa lamang niya. Diba? Kaya kung titingnan ninyo, pagmamasdan yung maigi, ito ang si Kerwin Espinosa eh. Tinanong nilang maigi, ikaw ba? Nandito ka ba? Para magsabi ng totoo o dahil nangangampanya ka lang? O, nung tinanong, are you willing na umatras sa pagka-mayor para makuha ang hustisya ng tatay mo? Sabi niya, he is willing. Kaya kong umatras kung yan lang ang paraan para ang tatay ko, ang hustisya na hinahanap namin ay makuha. Atras ako. 'Di ba? Diretsahan niyang sinabi kasi pwedeng magamit kasi ang Quadcom ng ibang tao na usurpace before the Quadcom as a resource person, tapos mga kababayan, ginagamit mo lang pula sa sarili mong interest. 'Di ba? May mga iba kasi diyan tumatakbo. Yung iba diyan nagpapasikat kasi mga kandidato. Oh. Kaya mahirap. Kailangan i-bet natin 'yan. Baka mamaya sinungaling lang 'yan. Na ika nga ay may credibility.
Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no? Magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. A week ago pa, pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon parang last night, parang nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been canceled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At Yan yung inaangal. all these notices via Yan yung inaangal ni Mr. 1 million man. Yung 1 million ang sahod buwan-buwan pero ang ipin hindi mapaayos. Sabi ko nga mga kababayan, sabi niya kasi dun sa kanyang post, anak ka ng tinapa. 12 na, bukas na yung hearing, saka ka pa lang magsasabi na cancel. Kahapon pa po, nagpa-notice na. In fact, ang katotohanan po niyan, ito mga ka-GP. Noong, ito sa mga hindi nakakaalam, para lang sa inyong kaalaman, na magkaroon naman ng laman ng inyong mga ulo, mga panauwing pantanga, November 11 pa lang, at 6:44 in the evening, alam na ng staff ni Duterte na canceled po ang Quadcom. November 11, 9:23 in the evening, formal na po ang notice ng cancellation sent to Attorney Delgra. Okay? Ito na naman tayo. Sasabihin nyo, si Attorney Delgra yun. Bakit? Sino bang kinatawan ni Attorney Delgra? Di ba si Digong? Di ba? Ito pa. November 11 at exactly 10:27 in the evening, nag-live si Butike. Sino si Butike? Si Panelo. Mga kababayan, na despite the fact na alam na ng mga staff ni Duterte at 6:44, formal lang ang notification or ang notice ng cancellation, 9:23 in the evening, nag-live pa itong si Butike para lang magpapansin. Ang sinasabi niya, si Duterte daw will attend the Quadcom. Anak ka ng tinapa. Akala ko ba nung una sabi niya, huwag niyo ko ipatawag dyan. Ano pang silbi ko para ipatawag? Sinabi ko na ang lahat sa Senado. Ba't di pa ako kailangan ipatawag? Pangalawa, wala akong pamasahe. Pangatlo, wala akong nakuhang notification. Sipain ko pa kayo. Di ba sabi ni Digong? Kung isipon nyo, yung alam nyo yun, napaka-ipokrito. Magla-live ka? Matapos mong malaman o matapos malaman ng abogado ni Digong na, the Quadcom has already been canceled. Tapos ikaw magla-live. Attend si dating hindi, ang tawag niya kay Digong attend si Pangulong Duterte. Ito yung sabi niya, mga kababayan.
Teka lang. Wait. Ang sabi niya, aaten si Pangulong Duterte. Sabi niya gano'n, natakot na itong mga ito. Aaten siya at tingnan ko lang kung kakayanin ninyo. Tingnan ko lang ang mga yabang nyo. Yan pa yung sinabi niya. Di ba? Via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala naman. Ay, napaka. Ano na yan? Mga DDS. Matapang dahil alam na nila na cancel? Ay, tingnan ko lang talaga kung kayang sabi nga ng mga congressman, sisipain, hindi na nga makatayo. Diba? Sisipain, hindi nga, paano mo kami sisipain, hindi ka nga maka-attend dito sa Quadcom? Sa madaling sabi, lahat ito kahipokritohan. Diba? Sasabihin mo na, a-attend ka, matapos mo malaman, anak ka ng tinapa. Bakit meron akong timeline, mga kababayan? Kasi kahapon pa, alam na namin yan. Na-cancel po ang Quadcom. Nung pagsabog ng pag-spread po ng balita na yan, alam na namin. Kasi sinendan na rin kami. Wag na kayong magsipunta dito, ha. Kasi actually, tuwing may Quadcom naman, lagi kaming ini-invite. Kaya lang tamad lang talaga ako. Diba? So, madaling salita, etong mga Dutertards, yung mga DDS na bulok at DDS na mga walang jutak, kahit anong sabihin ninyo, tingnan ko lang ha, pag dumating po ang araw na magkaroon ng next hearing sa Quadcom, ngayon nyo patunayan. Ngayon nyo palang sabihin na a-attend ang inyong puon. Dahil baka mamaya tuloy na yung Quadcom, sasabihin na niya, masakit ang katawan ko. Nagpa-opera ako. Nagpa-x-ray ako. Sumakit ang balikat ko. Diba? Hindi tinex. Electronically, siya po ay may email na inano kay Attorney Delgra. Ito po yung email, Tingnan nyo, nakita nyo ba yan, mga kababayan? Sa mga nagsasabi na wala akong ebidensya, ito po, ang ebidensya, papakita ko lang sa inyo, mga panauhing pantanga. Ayan po, ebidensya, Renotice of rescheduling of 11th Joint Public Hearing November 21, 2024. Nakita nyo po yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakita nyo? November 11, 10:35. Ito po yung nag-send po ng kay Attorney Delgra. Di ba? Wala na. Urong na.